Isabela, Cagayan. Isabela, ito ang tanong ko. Nasaan yung ginto na kinuha sa Central Bank? Yun! Hindi nyo alam eh. Nasaan yung Maharlika Fund? Nasaan yung pera ng SSS? Pilit? O nasaan na? Kinulang na! Wala na! Tapos, si Sarah, confidential fund. Confidential na eh! Bakit hindi nila naintindihan? Tapos, inaaway nila, binudol. Ito ha, umpisa. Kasi Bongbong Marcos na yan, saka yung kapatid niya, nagpunta ng Davao para maging, unit team. Niligawan nila si Sarah. Pabalik-balik. Hindi alam ni PRD yan. Nagulat na lang sa PRD na sumama na sa kay Bongbong Marcos. Pero pinaka-importante ito. Bakit hindi nila imbestigahan ang confidential fund ni Bongbong? Mas malaki kinurakot niya. Yung pera ng gobyerno, siya ang imbestigahan ng Congress at Senado. Eh, tahimik naman kasi. Siyempre, kasapi niya yan mga yan. Matanda na ako sa politika. Panahon pa ng tatay niya. Marcos ako noon. Pero iba talaga senior. Itong anak niya. Ito na ngayon, ito ang masakit eh. Ginawa mo unit team. Silang dalawa. Paulit-ulit. Sinabi ni Sarah, bakit hindi mo kunin si Isko? Si Gatchalian? Yung mga alipores niya na si Pacquiao? Eh dati yan, minumura nila si Marcos eh. Hindi sila Bongbong. Hindi sila. Yung Lenny. Kay Lenny lahat yan dilawan. Yan Channel 7. Channel 2. Ayaw nila kay Bongbong. Magnanakaw daw. Eh bakit kayo kasakpilan nila? Bakit? Ano nangyari? Pero ang masakit, yung binudol niya, si Sarah. Pero mo, halikan pa kayo. Pagkatapos, nilaraidol mo, pinakukulong mo pa, pinai-impeach mo pa. Tapos si Duterte, na nagpalibig sa tatay mo, sa libingan ng mga bayani. Pinalibing niya, at dami presidenteng dumaan. Bakit hindi nilang pinalibing si Marcos? Si Duterte lang. Kasi mabait sila eh. Kasi kung masama ang ugali ng mga Duterte, ay hindi na siya pinalibing. Mahirap ang mga, tingnan mo ang bahay ng mga Duterte. Mansion ba? May kotse ba siya? Sabi ni Trilliling, nagnako daw yung bangko, paulit-ulit daw wala nang magawa si Trilliling. Kasi hindi naman nananalo yan. Kakandidato, talo! Naku, hindi ako takot sa inyo, matanda na ako. I'm already 76 years old. Ilocano nga ako eh. Eh di ba nakakampi ko si Marcos? Ilocano ako eh, balat. From Region 1, Region 2, Ilagan, Isabela, Tumawini. Pero ayaw ko kay Marcos. Hindi ko gusto. Hindi ko matanggap yung ginawa niyang pagpupudol. Binudol si Sarah. Pagkatapos nakuha niya, itinapon na lang si Sarah. Kung kayo kaya ang ginanon, pati ako, ito ang mga kapatid ko mayaman, nasa Amerika. Alam nyo, nung sumama ako kay Marcos, nag-vlog ako, nakita ako sa buong Amerika. At sabi nung kapatid ko sa Amerika, bakit si Micaela nag-vlog, nakita namin? Sabi ko sa kanya, huwag sumama kay Marcos. Bakit sumama yan? Iwala na ako sustento dahil kay Marcos. Sumama ako talaga kay Marcos. Dahil sabi niya, naman po, hirap nyo. 20 pesos ang bigas. Nasaan? Ito mamamatay kayo sa gutom. Ang kamatis, 200
kilo. Ang sibuyas, 200 pesos ang kilo. Wala yung 120 yung 20. Hindi naman nagawa. Ito yung pagkain. Yung commodity natin. Talong, ang palaya, kamatis, lahat yun, mahal. Wala ka nang mabili. Yung 1,000 mo, isang araw na lang. Araw-araw tumataas ang bilihin. Ilaaway ko nga yung palengke. Bakit mahal na naman? Tumaas na naman yung Meralco. Ay, yung Meralco. Mahal ang kuryente. Eh, lahat yan may commission lahat ng congressman. Yan, lahat nila may commission yan. Diyan sa Meralco. Ang mahal ng Meralco. Alam nyo, kawawa tayo po. Pag hindi pa kayo pumunta rito at magsalita at yan kay Marcos, eh sana lang sana siya umalis. Total, hindi naman tayo nakakaawa na. Ang Pilipino, nagugutom na. Wala nang pabili. Ano pang gagawin mo? Sasabihin, ibakbaba ang presyo. Nasaan? Hindi na ako takot mamatay. 76 na ako eh. Ano pa matakot nung mamatay? Wala na. Kaya kayong mayayaman, kayong mga tao, dapat mag-isip-isip kayo. Wala na ang kwentang buhay natin. Ang sweldo nyo, bayan sa bahay, ilaw, tubig, lahat. Eh ano mangyayari? Mahal ang bilihin. Kaya anak ko, araw-araw, sinasabi ko, ikaw, kayo. Kaya kung diyan, si Marcos, binudol niya ang mga Duterte para manahal sa presidente. Ilan ang boto ni Sara? 32 million. Siya. Ilang boto niya? Inday Sara. 31. Baka hindi pa yun ang tutuloy. Oh. Hindi sana, kung si Sara, hindi tumama kay Marcos. At yan, kumandidato, siya na ngayon ang presidente natin. Eh, ayaw nga nung amay. Si Yaki, ayaw niya, nakulak na lang siya. Nagpahal na ba si, sabi ni Banat Bay. Ininterview niya, nagpahal na po. Sino nagpahal? Ewan ko, hindi iba rin nagpahal. Kaya hindi alam nung ama. Kaya masakit, pati, ito na. Yung Kibuloy, yung Kibuloy, alam nyo yung Kibuloy, SMNI, hindi nyo ba alam si Kibuloy at tumulong kay Marcos, lahat ng kumpanya niya, libre siyang pinupuntahan, lahat, SMNI, pinudol niya si Kibuloy, ito ngayon, ito. Kaya si Ontivero siyang yabang yan eh. Kaya makaharap. Alam mo wala namang ginawa. Wala silang resibo. Wala silang ginawa sa Pilipinas. Si Kibuloy, may resibo. Pumunta ka sa Davao. Ang ganda ng tamayong. Para ka na pumunta ng ibang bansa. Isipin mo, gumastos ba si Kibuloy para ikumpanya si Marcos? Doon nga sa in-interview eh. Yung mga stream media na yan, Daniel 2-7, in-interview ba si Marcos? Hindi! Doon sa SMNI, libre! Eh bakit pinakulong niya? Ang kaso ni Kibuloy ito, trafficking, rape. Alam mo, iniisip ko yung rape. Kung yung babae yung nirape, eh pakita niya yung medical na may rape. Ang gaganda ng babae sa SMNI sa KODC. Ang gaganda! Bakit siya bang paparape? Alam niyo ba, si Kibuloy, nagpapaaral, medicine, abogado, law, may law
office. Hindi, nag-aaral. Medicine. Lahat, inaaral niya, may eskwela. Libre! Libre! Ibulay! Meron sibo na! Meron sibo! Pero yung mga tumatagbo, meron sibo. Yan si Pakit na Pacquiao. Meron sibo ba si Pacquiao? Sila lahat sila. Kaya kayo, lahat ng tumatagbo na awat ni Marcos, magmula lahat doon. Yung kandidato niya. Mag-isip-isip kayo. Kung sino yung merosibo na nagawa na, wala pa nagagawa yan. Tanda ko na eh. Paulit-ulit. Kandidato na naman. Yung ilaw nyo. Alam mo ba? Yan si Milay, kawayan ng Cayetano. Dati, si Cayetano, magkakaway nila si Trillanes. Magkakampi. Kaway noon nila si Milay. Kaya wala eh. Yung mga yan, walang resibo. Pag pumoto kayo, nasaan ng resibo nyo? Pag-drug test lahat sila. Pag hindi nag-drug test, huwag nyo iboto. Drug test! O ito pa, paano akin si BBM? Epe, leader in the world. Kailangan pag umaten ka doon, i-drug test ka. Malamang ka sa atin. Hindi atin. Yung yung meeting ng mga Asia, hindi ka atin na. Kasi i-drug test eh. Kayo sa Epe, i-drug test. Empleyado, security guard. Dapat lahat, i-drug test. Lahat tayo magpa-drug test. Para malaman kung sino ang mga turista natin. Dapat. Oo, pakistay ko yan. Sa amin, drug test. Sa kayo nga, drug test. Pati kongreso, i-drug test lahat. Paano si Dante? Kami nga, empleyado, dinadrug test eh. Sila pa kaya, dapat. Dapat lahat. Si Dante nakahanggang magpa-drug test. Sila ulo lang siya. Magpapacheck, sila muna. Sila muna magpa-check up. Etong tanong ko, nasaan ang resibo nyo na may nagawa na kayo? Nasa resolution natin. Nasaan yung resibo? Nasaan yung resibo? Yung mga senator na tumatalo. Yung mga senator na tumatalo. Nasaan ang resibo nyo? Lahat kayo. Abanos. At sakay mo ang bayit. Binato ko yan eh. Abanos ako eh. Ngayon nasira siya sa akin. Yung ginawa niya sa SMNI, hindi ko matay. Hindi ko kailangan tatay niyang mabait. Bakit sa ganyan? Eto, Abalos! Anong nagawa mo sa Pilipinas? Nasaan ang resibo? Binay! Milyonaryo ka. Pinagbibintangan ka ni Trillanes, nakurap yung ama mo. Nasaan na? Nawala yung issue. Kasi hindi na tumatakbo yun. Yung tumatakbo, siya naman ang tinitira. Yung Trillanes, anong ginawa niya sa Pilipinas? Nagparan ba siya? Nasaan ang resibo nila lahat na may ginawa sa Pilipinas? Wala! Lagi-lagi susubaybayan ko. Araw-araw ako nanonood. Araw-araw ako sumasabaybay. Kaya alam ko lang ang nangyayari. Mundo. Hindi niyo alam. Yung princess ng Japan. 23 years old. Hindi niyo kilala. Ang bait na yung princess ng Japan. Lahat alam ko. Yung Jojo, nag-uusap sila ng Thailand, Singapore. Bakit yung mga country yung magbabayin? Murang ka sa Vietnam, saka Cambodia. Bakit sa akin, mahal?